Sa mga naghahanap pa rin ng trabaho dyan ngayon at naghahanap ng opportunity na maging driver, panoorin nyo po itong video na to, kung paano maging driver dito sa Hong Kong at kumita ng 80,000 pesos hanggang 100,000 pesos at pwede pang lumaki pag kayo ay tumagal bilang isang driver dito sa Hong Kong. Ito po, panoorin nyo po itong video na to. Hello, isang mapagpalang araw, netizen, mga kababayan nating OFW at sa mga supporter ko sa Kalingap Community. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa ka ba sa naghahanap ng opportunity na magtrabaho abroad? Lalo na sa mga kababayan nating driver dyan, especially sa Middle East. Ayan, ito na siguro yung time kung papanoorin mo itong video na to ay baka makatulong sa iyo. Ako po ay isang personal driver o private driver dito sa Hong Kong. Ano ba ang mga pinagdaanan ko bago naging driver dito sa Hong Kong? Unang-una po, tayo po nang lumapag dito early 2000, tayo po ay turista. So nakita ko nung ako'y turista dito sa Hong Kong ay nakita ko po yung opportunity, lalong-lalo na po sa mga kamag-anakan ko, friend ng mga kamag-anakan ko, at nakita ko na sila po ay nagtatrabaho bilang isang driver dito sa Hong Kong. So ano ba ang dapat mong gawin para makapagtrabaho dito? O paano ba makapasok dito sa Hong Kong bilang isang personal driver o private driver dito sa Hong Kong? At yung kitaan po, tapusin itong video na to kung magkano ba ang kinikita ng bagong driver dito sa Hong Kong. So ayan na nga po mga kababayan, early 2000 ang lumapag tayo dito, and then nalaman po natin na marami palang mga Pinoy driver dito sa Hong Kong that time, early 2000. So sa pamamagitan po ng aking mga kamag-anakan na driver dito sa Hong Kong and then sa mga kaibigan nila, nagkaroon po ako ng interest. Kasi that time, early 2000, ang sahod po ng isang driver dito sa Hong Kong is around 9,000. And then meron pa rin po Hong Kong dollar, and may mas mataas pa. So yung 9,000 nun, parang around 80,000, sabihin na natin 80,000 to 70,000. So nung time na yun, yung pag sumasahod ka ng ganun, 80,000 to 70,000, malaki na rin po yun sa pera natin. At alam nyo naman po ang differences ng bilihin ngayon at saka noon. So nagkaroon po ako ng interest na maging driver dito. Pero paano ba ang dapat mong gawin? O paano ba ka magiging driver dito sa Hong Kong? So ganun pa man, unang-una, kung gusto mo maging driver dito sa Hong Kong, ang number 1 requirements dito, dapat ikaw ay may driver license ng Hong Kong. So may instances din naman po na pwede kang maging driver agad dito as direct hire, lalo na po nung early 2000. Dahil nung early 2000 medyo maluwag po And then ganun din naman ngayon, pwede ka rin naman maging driver dito kung ikaw ay made-direct hire. So kailangan mo pa rin mag-aral and then merong Hong Kong license. So kung na-hire ka na direct driver dito sa Hong Kong, o meron kang kamag-anakan or yung asawa mo na nag-introduce at ikaw ay hinire directly, pero dadaan ka rin po sa mga agency or training dyan sa Pilipinas. Of course, pag hindi ka nagdaan sa mga proseso na ganyan, hindi po legal yan. So may mga agency po na nagpa-process bilang isang driver dito sa Hong Kong, and ganun din naman po sa mga domestic helper. Ang kategory po ng mga Hong Kong driver dito is foreign domestic helper pa rin po. And then meron lang addendum na binibigay para ikaw ay payagan na magmaneho dito bilang isang foreigner. So sa akin naman pong karanasan, naging driver po ako dito, is nag-aral po muna ako ng driving. Kasi yun din po yung tinuro sa akin. Yun nga po, sa case ko naman, bago ako naging driver, is nag-aral po muna ako ng driving lesson dito sa Hong Kong. So kailangan mo munang mag-written exam, and then dadaan po ng ilang buwan after mo makapasa ng written exam, and then actual driving test. Yung actual driving test po, dadaan ka rin po sa training sa lahat dito sa Hong Kong. Hindi porket driver ka, pagdating dito sa Hong Kong is kailangan mo agad mag-test drive, actual test drive, ipapasa ka na. Hindi po.
kailangan mo pa rin mag-hire ng sasakyan na magtuturo sa iyo ng mga rules and regulation na tamang pagmamaneho dito sa Hong Kong. So ayun, luckily po, lahat po yun ay na-take 1 ko. Written test after 1 month and after 3 months, actual test, drive test. Napasa natin yun. One hit lang and then nakakuha tayo ng lisensya. And then yun nga po, nagkaroon na tayo ng lisensya at meron na tayong Hong Kong license and then nag-apply na po tayo sa mga agency dito. And then luckily, nung nakuha ko po yung lisensya ko, ilang araw pa lang pagkapasa ko ng actual test drive, meron akong lisensya, nagkaroon po tayo ng employer na hinire po ako bilang isang private driver, pero yung ay hindi po driver agad. Hindi po, ibig sabihin, hindi po full-time driver. Yun po ay may kaakibat na pagiging houseboy. Kasi madalas po, lahat po ng mga driver dito, as a beginner driver, kailangan mo magdaan talaga sa mababang level bago maging full-time driver. Dahil, syempre, kung first time ka sa Hong Kong at magdadrive ka, bagamat may lisensya ka na, na-hired ka bilang isang private driver dito sa Hong Kong, syempre hindi mo pa alam ang paikot-ikot o mga kali dito sa Hong Kong. So, as a beginner, kung ikaw man ay driver, and then houseboy sa bahay, and then at the same time, kung magdadrive ka, may mga employer na tuturuan ka naman sa daan. Pero, ang ginawa ko po that time, nung ako'y beginner driver dito sa Hong Kong, nung first employee ko dito, dun pa po yun sa The Peak. Kung saan po yung The Peak, yung pinakamataas sa bundok dito sa Hong Kong Island, na makikita yung buong Hong Kong Island. So, nung time na yun, na-hire na ako na driver dito sa Hong Kong, nagtatrabaho na ako dito, ang ginawa ko po, dahil sa advice din ng kamag-anakan ko personally, bumili po ako ng mapa. Wala pa pong GPS nun, hindi pa uso yung GPS. Mapa, inaral ko po yung mga kalye, and tuwing vacant or holiday ko, instead na ako po ay pumunta sa mga kaibigan, sa mga kamag-anakan, ginugol ko yung time para mag-ikot dito sa Hong Kong. In-explore ko during time na holiday ko o wala akong pasok o rest day ko para ikutin ang Hong Kong, para makabisado ko at para matuto ako sa mga daan po dito. And dumaan po ang mga ilang taon, ayun nga po, hindi pa uso masyado ang GPS, ang Google Map, natutunan po natin at naging mahusay na driver na tayo dito sa Hong Kong. So, ayun po, sa mga magtatanong dyan, eto ang una kong naging sahod nung first time hire ko dito bilang isang driver nung late 2000, early 2000, ang sahod ko lang po dito noon is 6,300 kasama na po yung food allowance ko. Pero nung time na yun, malaki-laki na po yun. Siguro umaabot ng around, sabihin natin around 40 to 45,000 nung araw yun. So yun yung beginner na salary natin. Pero masaya na po tayo sa beginner dahil nung time na yun, sa Pilipinas, pag sumasahod ka ng 30,000, early 2000, malaki na po yun. So as a beginner, okay po yung sahuran. So sa mga magtatanong naman kung magkano ang sahod ngayon ng driver dito sa Hong Kong, kumikita po ang mga beginner dito ng around 80 to 100,000 sa ngayon. So, kung paano ba mag-aral ng driving dito sa Hong Kong at paano makapunta ng Hong Kong para mag-aral at makakuha ng lisensya, itatopic po natin sa mga susunod. Kaya sa mga followers at sa mga taga-subaybay ko at sa mga kapanood nito, sundan nyo lang po yung ating mga mga tutorial video na gagawin kung paano kayo makapasok ng Hong Kong at maging driver dito sa Hong Kong. So, as a beginner nga po, sabi ko nga early 2000 sumasahod tayo ng 6,300 Hong Kong dollar, around to 40-45,000 lang po nung araw. So ngayon, ang driver po dito sa Hong Kong ay sumasahod na po ng 80 to 100,000 pesos po dyan sa pera ng Pilipinas. So,
ayun po, sana makatulong po tong video na to. At sa mga gustong magtanong kung paano makakuha ng license dito, kung paano yung way makakuha ng license dito, ituturo po natin yan sa iba nating video. Kaya sana panoorin nyo po ang ating video hanggang dulo at para kahit pa paano ay makatulong po sa inyo. Hanggang dito na lang po. At yung sahod reveal naman po, kung magkano yung sahod ko ngayon, ay siguro po ay happy naman ako kung magkano yung sahod ko ngayon. Dahil sa tinagal ko na pong panahon na pagiging driver dito, okay naman po yung nakukuha kong sahod sa ngayon. Hindi katulad ng araw. Talagang masasabi kong makakapagpundar ka ng maayos, makakapagpaaral ka ng mga anak. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad dyan na hanggang ngayon, nagsimula pa noong January, ngayon 2026, pwede pa kayo makahabol at makapunta dito sa Hong Kong. Malay nyo, pag napanood nyo itong video na to, isa na rin kayo sa makikita ko dito sa Hong Kong, sa daan na makasalubong ko at naging Hong Kong driver na rin. So, yung tutorial po, video, sa susunod na video natin na gagawin, ay tuturo ko po kung paano kumuha ng license, turista man, or other concern. Kasi nung ako po'y kumuha ng lisensya dito, ako po'y turista. So, ituturo ko po yan sa inyo kung paano yung ginawa ko at paano ako nakakuha ng license dito sa Hong Kong bilang isang turista. Ayan, maraming salamat po at abangan nyo po ang susunod na video ko kung paano makakuha ng license dito sa Hong Kong at balang araw ay maging driver po kayo. Ayun po, sa mga kalingap netizen, sa mga supporter ko at sa mga kababayan nating mga OFW, lalo po sa mga driver. Mabuhay po kayo at isang mapagpalang araw. Maraming salamat.